Bakit, anak? Bakit ganon? Bakit madilim? Bakit wala akong makita? Papa! Papa! Papa, bakit wala akong makita? Papa! Papa, ba't wala akong makita? Papa, ba't madilim? Sandali, anak. Papa, Because of the head trauma, nagkaroon ng damage sa mata si Dayan. Meron siyang inflammation sa loob ng kanyang mata. Ang ibig mo bang sabihin, Dok, maaaring permanente na to at hindi na makakita ang anak ko? We have reason to believe that your daughter will recover her eyesight. Kaya lang, kailangan mag-subside ng inflammation sa kanyang mata. Meron kami mga ibibigay na gamot para humupa ang pamamaga sa loob ng kanyang mata. Salamat, Dok. It will take at least 4 weeks para ma-regain niya yung kanyang eyesight. Kailangan lang ng konting pasensya. Walang problema, Dok. Gagawin namin ang lahat para gumaling ang anak ko. hindi ako interesadong gumaling. Pabayaan niyo na ako. Dayan, ano ka ba? Bakit niyo pa kasi ako binuhay? Bakit niyo pa ako niligtas? Dapat pinabayaan niyo na lang ako. Dayan, please. Calm down. Papa, nandun na ako eh. Nakita ko na si Christian. Nakita ko si Bianca. Makakasama ko na sila pero may biglang umila sa akin. Binalik niya ako sa buhay na to. Ayoko na nito! Ayoko! Dayan! Ayoko! Magpagin mo na! Dayan, wag! Magpagin mo na! Ayoko na! Gusto ko na mamatay! Ayoko na ako na! Calm down, Isama na ako sa pamilya ko! Please! Pabayaan niyo na ako! Pabayaan niyo Don't do this! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na mabuhay! Isama na ako! Isama na ako sa kanila para ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Gusto ko na mamatay! Gusto ko na sumama sa kanila! Ayoko na! Ayoko na mabuhay! Ayoko na mabuhay! Ayoko na mabuhay! Ayoko na! Ma, please! Ayoko na! Ayoko na! Nasama na ako kay Bianca! Nasama na ako! Nagtanong-tanong na ako sa mga kasamahan natin dito. Pero wala silang alam na room for rent eh. Eh, ang baba naman kasi ng budget mo, Bessie. Wala ka talagang marerentang kwarto sa halagang 2,000 pesos. Eh, ang gagawin ko, yun lang yung budget ko eh. Alam mo naman na may pinag-iipunan ako. Ay! Ay, pala kung wala budget! Sir. Sir. May problema ba? Sir, kanina pa po kayo dyan? Narinig niyo po yung usapan namin? Ha? Hindi. Wala. Hindi ako nakikinig. Magtatanong ba ako kung may problema, kung nakinig ako? So ano, may problema ba? Po? Wala ho, sir. Wala ho. Wala pong problema. Sige, sir, ha. Una na ho kami. Back to work na. Tapos na po kasi yung lunch break. Are you sure? Oo. Ika na. Makuha pa kami ng labahin. Bye, sir. Ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi. Dayan. Dok, pwede ba namin gawin yun? Iiwi mo na siya sa Maynila at doon siya magpahinga. I mean, no offense, Dok, ha? Pwede naman namin patingin sa mga doktor namin sa Maynila, eh. Naiintindihan ko kayo, but I really don't advise na magbiyahe si Dayan. Lalo na ho, ganyan ang kalagayan niya. Bukod ho sa mga gamot, kailangan niya ng pahinga.
para gumaling. At lalo lang ho siya may stress kung ibabiyahin niyo siya ngayon. Mas lalo lang ako mas-stress dito. The last time na nasa ospital ako, nawala yung pamilya ko. Ayoko na dito. Alisin niyo na ako dito. Don't worry. Gagawan ko ng paraan. Hanapan natin ang paraan niya. Hoy, Bessie, kain naman tayo sa masarap bago tayo umuwi. Kapagod din yung mga nilinis nating kwarto eh. Minsan, hindi ako makapaniwala na may mga sobrang kalat talaga na tao. Katulad nung room 408. Grabe, 3 beses kong nilinis yung carpet. Sobra yun. Huy, nakikinig ka ba? O iniisip mo pa rin yung lilipatan mo? Huwag mo muna problemahin yun. Hanggat kaya mo magtiis sa bahay, welcome ka pa rin dun. Ito naman. Hindi naman pwede yun. Nakakaya sa mga kapatid mo. Saka paano ka makakapagpahinga, di ba? Eh, kung makikisiksik pa ako sa inyo, paano mangyayari yun? Eh, dinadaldal mo ako. Ito naman. Gutom na ako. Ito na nga eh. Libre mo ako ah. Tara na, sige na. Papakainin na kita. Nay, buti na lang di nagsumbong yung si Hope, no? Kung hindi, naku, susugurin na naman tayo ni tatay. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng ibang kwento ang sasabihin ko kay Jong. Kung saan siyang umalis, nag-iinarte lang. Basta ang mahalaga, mawala na ng tuluyan dito yung Hope na yan. Sinabi mo pa, Nay. Iista na din kasi ako dyan sa... Oh, akala ka ba wala na si Hope? Ano yan? Okay lang. Oo. Hoy! Nay! Ikaw tigas talaga ng ulo mo, no? Kasing tigas ng pagmumukha mo. Ha? Hindi ba sinabi ko sa'yo na umalis ka na dito? Bakit pa hindi ka pa lumipat ng ibang bayan, ibang barangay, o ng ibang planeta? Sumusobra na po kayo, Aling Lorna. Hindi po kayo may-ari ng buong Earth, kaya tigil-tigilan niyo po si Hope. Hoy! Nay! Nay! Tigilan niyo! Huwag ka makialam dito. Anak ko to! Nay! Aray! Ikaw, huwag kang pakialamera. Siguro kaya ayaw umalis niyan si Hope dito dahil sa'yo. O ngayon, dahil nakikialam ka, magsasamahin ko kayong patatalisin sa buwan. Aray! Hoy! Hoy! Punta ko sa'yo, ha? Epal ka din eh, di ba? Nay, tama na po! Ayos na po ko! Ayos na po! Ulit na lang ako sa'yo, hindi ka nakikinig. Ang tamis talaga ng ulo mo. Alis na po ko lang! Alis na po! 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 Iinit lang ako, wala ka. Tama na po, Nay! Tama na po! Sa ulo mo! Nay, tama na po! Tama na po! Ano nangyari dito? Ano meron? Visually impaired po kasi yung guest natin. So may nurse po na dadating dito, i-check siya, pero kailangan pa rin po niya ng in-house staff. Can I recommend someone? Akala ko ba paaminin mo si Miss Pakipot na may gusto siya sa'yo? Manahimik ka nga. Imbis na si Miss Pakipot ang mapaamin mo, parang ikaw pang tinamaan dito, ah. Magandang araw po, ma'am. Ako po si Hope. Bianca? Eh, sir, bakit po ba ako yung kinukulit niyo? Diba sabi niyo marami kayong girls? Bakit niyo pa po sa akin inaaksaya yung oras niyo? Wala namang gumagawa niyan sa akin. Tignan niyo nga ako yung pamilya ko eh. Ayaw nila sa akin. Walang may gusto sa akin. Ako? Gusto kita.